Isang kumakalat na isyu ngayon ang pagiging credit grabber daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Halika, ating tingnan ito na nakakagulat na video mga kaibigan. The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations, starting with President Estrada to President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. So this is one of the 4 major projects that are legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Napatunayang credit grabber, isang pasabog na speech ni Pangulong Bongbong Marcos na halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Credit grabber, isang pasabog na speech ni PBBM na nagpataas grabe talaga ng aking respeto sa kanya. We build on the dreams and dedication of those who came before us. The LRT-1 Cavite extension has become a reality because 40 years ago, one man had a bold vision to build a modern transit system. Like many monumental undertakings, the concept of the light rail transit was first met with doubts. It was criticized as a project way ahead of its time, with costs way above what the country could afford and engineering challenges way beyond the expertise that we had. But despite this, 3 years later, after the groundbreaking, the first train started rolling. Rolled into history as the first rapid train system in Southeast Asia. Many people have forgotten that, but the LRT-1 was the very first light rail urban transit system in Southeast Asia. And since then, people who have now discovered the joy of an easy commute. Above all, as one of the biggest and most complicated public works at that time, it instilled pride in our people and reinforced the belief that Filipino talent and ingenuity can always overcome any odds. It broke bureaucratic reluctance to tackle the grand and the enduring, instead of being contented with the temporary and the piecemeal. On this day, no one is happier than his son in seeing that his father's foresight is being validated by another work that expands mass transit that he had built for the people that he loved. The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations, starting with President Estrada to President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. We owe this progress to the hard work and dedication of my predecessor. We must recognize their roles in helping making this dream a reality. May mga pagkakataon sa politika na akala mo paulit-ulit na lang ang eksena. May proyekto, may ribbon cutting, may speech, pero alam mo na kung anong ang susunod. Credit grabbing. O diba? Parang script na ng pelikulang napapanood mo na. Pero teka, ito kasi yung araw na inaasahan kung ganun ulit ang maririnig ko. Ito yung moment na tila sinasabi ng aking isipan. Sige, panoorin natin, baka may bago. Pero hindi ko ine-expect yung inaakala kong typical speech magiging one of the most unexpected presidential moments na mapapanood ko. At dito nagsimula ang loop. Good morning, Andy. Good morning. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos, it is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. So this is one of the 4 major projects that are legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. This will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Alam ko na yan, pero may twist agad. Habang nagsasalita si PBBM, akala ko enumerations ang babanggitin niya, pero nung binanggit niyang starting with President Estrada, President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine, napahinto ako. Hindi dahil familiar ang mga pangalan, kundi dahil sa tono parang ibang-iba. Hindi siya nagsisimula sa sarili niya, hindi siya nag-claim, hindi siya nag-flex. Kaya naman, nagulat ako ng sunod niyang sinabi. We owe this progress to the hard work and dedication of my predecessors. Starting with President Estrada to President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. We owe this progress to the hard work and dedication of my predecessors. Wait, ano daw? A president actually acknowledging the work of past presidents? Publicly, clearly, sincerely? Hindi ako prepared para doon. Baka scripted lang, pero may sumunod na mas malupit. At tila courteous lang. Normal lang yan. Pero bigla niyang dinugtungan ng mas malalim. We must recognize their roles in helping make this dream a reality.
We must recognize their roles in helping making this dream a reality. Yung typical na pangungusap na pwedeng lumampas lang sa tenga mo, pero iba yung dating nito. Kasi hindi siya sanay na linya sa mga politiko. Usually kasi kapag may bagong project, ako, akin, sa akin nagsimula to. Pero dito baliktad, kaya naman nagtanong ako, ano bang iniintro niya exactly? Bakit parang iba ang build up? Okay, train project lang pala, pero hindi pala lang. Pumasok na siya sa LRT1 Cavite Extension. Okay, infrastructure speech, gets natin to. Pero ito ang sumunod, which honestly nakakahook talaga. The LRT1 Cavite Extension has become a reality because 40 years ago, one man had a bold vision. The LRT1 Cavite Extension has become a reality because 40 years ago, one man had a bold vision to build a modern transit system. 40 years ago, hindi nung term niya, hindi nung past 6 years, kundi 4 na dekada ang binaktrack. At ang pinaka-shook moment, like many monumental undertakings, the concept of the light rail transit was first met with doubts, criticized, too costly, too advanced. Like many monumental undertakings, the concept of the light rail transit was first met with doubts. It was criticized as a project way ahead of its time, with costs way above what the country could afford and engineering challenges way beyond the expertise that we had. Lahat ng pangungutya, pagtutol, pagdududa, ibinalik niya sa tamang konteksto. Hindi niya kinain ng credit, hindi niya inagaw, hindi niya pinalabas na siya ang nag-umpisa. Kaya naman, tila napatahimik ako. Kasi parang bihira yan mangyari. This is a tribute, pero may mas emotional na layer. Ito ang sinabi ni PBBM. On this day, no one is happier than his son in seeing that his father's foresight is being validated. On this day, no one is happier than his son in seeing that his father's foresight is being validated by another work that expands mass transit that he had built for the people that he loved. At doon ko na-realize, tatay pala ang tinutukoy. President Ferdinand Marcos Sr., yung tao na usually either tinutuligsa o tinatangkilik pero bihirang i-contextualize ng anak sa ganitong mahinahon at hindi nagmamayabang na paraan. Walang sa pamilya namin nagsimula yan. Walang we were right all along. Ang sinabi niya ay his foresight is being validated. Tahimik, maalalahanin, hindi yabang. Kaya umabot tayo sa point na, okay, this is different. So ano ba talaga ang point niya? The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations. The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations. Walang credit grabbing. Full circle, connected lahat. Walang pag-aangkin, walang pangbabangga. Ang pinaka-message, progress is not about one man. It is a relay of leadership. 5 presidents, 5 visions, 1 goal. Kaya naman mga kaibigan, hindi ito typical na political speech. Ito ang nagbibigay ng pahiwatig na ang ating Pangulo ay hindi credit grabber. Ngayon kaibigan, tayo nang humusga. Ano sa tingin mo? Credit grabber ba ang ating Pangulo? Have mercy o God at purihin ang ating Panginoon Diyos. Habang nakikinig ako sa speech na yun, isang sandali ng hindi pag-aangkin, isang sandali ng pagbibigay honor sa mga nauna, bigla nating makikita na ang tunay na pundasyon ay makikita lamang sa banal na kasulatan. Unang Korinto 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kasi sa dulo ng lahat, sa dulo ng progreso, sa dulo ng leadership at accomplishment, iisa lang ang tunay na may karapatan sa lahat ng credit, ang ating Panginoon Diyos. Tayo ay instrumento lamang, tayo ay dumadaan lang, pero ang ating Panginoon Diyos, siya ang naglalagay ng tamang tao sa tamang panahon para sa tamang gawain. Kaya naman kung may proyektong natapos, kung may pangarap na naganap, kung may vision mang natupad, lahat yan hindi dahil magaling tayo, kundi dahil ang tunay na magaling ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos at ang kanyang kabutihan ay nangingibabaw. At dahil ang ating Panginoon Diyos lang din ang mabuti sa lahat. At kung gaano man kaganda ang progreso sa mundo, walang masihigit sa progreso ng puso na lumalapit sa ating Panginoon Jesus. Kaya naman kaibigan, baka matagal ka ng pagod, baka matagal ka ng lumalabang mag-isa,
Baka matagal mo nang kinikimkim ang bigat na hindi mo naman kayang buhatin. Pero ang ating Panginoon Hesus naghihintay lang, puno ng pag-ibig, puno ng biyaya, puno ng awa at puno ng katarungan. At ang sabi niya, Mateo 11 verse 28, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Kung may oras ka pa para sa galit, kung may lakas ka pa para sa stress, kung may panahon ka para sa takot, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. May puwang sa puso mo para sa ating Panginoon Hesus. Hayaan mo siya ang magdala ng bigat ng buhay mo dahil siya lang ang totoong hindi kukuha ng credit, pero siya ang may karapatang kunin ang lahat ng papuri. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa inyo na may pusong mapagkumbaba. Salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong biyaya na hindi namin kayang bayaran, sa inyong awa na araw-araw naming nararanasan, at sa inyong katarungan na laging tama at tapat. O aming Panginoon Diyos, isinusuko namin ang aming mga plano, ang aming mga pagkakamali, ang aming mga takot, at ang aming buong buhay. Kayo na po ang maghari, kayo ang malulhati, at kayo lamang ang magpasaya sa lahat ng ginagawa namin. Hilumin niyo po kami, palakasin at gabayan, para ang lahat ng credit, lahat ng papuri, at lahat ng karangalan ay sa inyo lamang, Panginoon, magpakailanman. Ito po ang aming dalangin at salamat po, at pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus na siyang aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.